Patay ang isang lalaki sa Pasukin, Ilocos Norte matapos ma-stroke habang nagdidilig ng halaman sa gitna ng mainit na panahon. Plano naman ng Department of Labor and Employment na gawing flexible ang oras ng pagtatrabaho ng mga manggagawang nakabilad sa init ng araw para maiwasang maulit ang ganitong insidente. Milyon-milyong pisong halaga ng nasirang pananim at tuyong mga lupain. Ilan lamang yan sa mga epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod dito, apektado na rin ang kalusugan ng marami dahil sa matinding init. May nagkakasakit na, ang ilan humahantong sa pagkamatay. Tulad ng isang lalaki sa barangay Karuan sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte. Binawian ng buhay ang 61 taong gulang na si Carlos Villanueva matapos ma-stroke habang nagdidilig lang ng kanyang mga halaman. Ayon sa kanyang kapitbahay, kahapon pa raw sinusumpong si Villanueva ng high blood dahil sa matinding init. Habang nagdidilig, nanikip daw ang dibdib at nahirapang huminga ang biktima. Pero sa halip na magpatingin sa doktor, itinuloy raw ni Mang Carlos ang pagdidilig sa halaman sa harap ng kanyang bahay. Laking gulat na lang nila nang makita siyang nakahandusay sa kanyang bakuran. Kinumpirma ng City Health Office na na-stroke nga ang biktima. Itong panahon na to will make you sick and will make you die. Gamot nila, kailangan nilang obey their doctor's advice. Naapektuhan na rin ang trabaho ng ilang manggagawa dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Gaya na lang ni Edward, isang construction worker. Masakit sa katawan po, pati sa ulo. Tapos nangihina ang katawan pag sobrang init. Ganito rin ang daing ni Arsenio na kailangan pa rin magmando ng trapiko sa gitna ng tirik na araw. Mahirap po, ma'am. Init. Kung minsan nahihilo ako sa init. Paalala ng Occupational Safety and Health Center, responsibilidad ng mga employer ang kaligtasan ng kanilang mga trabahador. Work-rest regimen. Kung masyadong mainit, siguro shorten yung trabaho doon sa mga mainit na lugar na yon at ibahin muna ang trabaho sa mas mga malililim na lugar. Yung ganon, or they also have adequate rest. Ayon sa DOLE, nakapaloob sa ilalabas nilang labor policy para sa tag-araw ang pagbibigay ng potable water, preskong work uniform at flexible working hours para makaiwas ang trabahador kung kailan matindi ang sikat ng araw. Pabor naman daw rito ang mga nakausap naming construction worker. Paboro kami. Pagkahapon ako kasi medyo malamig-lamig na eh. Hindi rin nakaligtas sa mainit na panahon ng ilang alagang kambing sa Bangged Abra. Bukod sa walang makain dahil sa natuyong mga pananim, tinamaan na rin daw ng respiratory infection ng mga ito dahil sa mataas na temperatura. Ayon sa veterinary office ng lugar, posibleng talagang maranasan ang ganitong sakit sa mga hayop kapag tag-init. At para maiwasan ito, huwag hayaang mabilad sa init ang mga hayop.